Magandang araw sa lahat ng mga Solid HTV positive. Hindi ko po alam kung meron din po ba sa inyong mga tigapakinig ang katulad ko na kung saan hindi po ako nakakakita ng mga multo pero malakas ang pakiramdam ko kapag sila ay naririyan na. Sa katunayan, Sir Red, masaya po ako na hindi ko po sila nakikita. Taong 1997 nang kami po ay lumipat sa lalawigan ng Cavite. Doon po kasi nakabili ng bahay ang ate ko. Maganda po yung bahay at very welcoming talaga ang ambience. Sa katunayan, sanay na nga akong tumambay maging sa kwarto ko at nakaswitch off pa ang ilaw. Pero nagbago po ang lahat nang nagsimula po akong makaranas ng mga karanasan na hindi ko po ma-explain. Dahil doon, hindi na talaga ako nakakatulog o nakakatambay sa room ko lalo kapag nakaswitch off ang ilaw. Nangyari po yung unang experience noong college. Mahilig po kasi ako magbasa ng comics at ng pocketbook noon at sa tuwing nagbabasa ako ng mga ito, nakadapa po ako sa kama. Ang arrangement po ng aking kwarto noon ay meron po akong sariling television set. Ito po ay makikita sa gilid ng kama ko. And then nandoon na yung drawer at iba pang mga cabinet na kung saan ko inilalagay ang aking mga damit. So habang nagbabasa ako, hindi ko po napigilan na mapaidlip at hindi ko na po talaga napansin kung anong oras na yun. Pero sa pag-idlip ko, nagkaroon po ako ng nakakatakot na panaginip. Hindi ko naman po masasabing isa itong bangungot sapagkat hindi ko po maalala o kaya sabihin na lamang natin na hindi ko naranasan yung tipong naninigas sa mga kalamnan o kaya naman na hindi makagalaw. Basta't malinaw pa rin po sa memorya ko na napapaloob sa panaginip kong iyon na napatingin daw ako sa TV ko na naroroon sa gilid ng kama. Doon talaga, Sir Red, ay otomatikong nakita ko sa monitor ang refleksyon ng isang nakaputing babae at siya ay nasa gawing paanan ko. Nakatingin lamang siya sa akin at dahan-dahan po siyang yumuyukod at ine-extend yung braso niya para mahawakan ang ulo ko. Yun bang parang gusto niyang himasin o kaya hawakan ang ulo ko. Saktong naramdaman ko po yung kamay niya sa bumbunan ko kaya yun din po yung time na nagising ako. Sobrang kaba at kilabot ang naramdaman ko ng sandaling iyon kasi parang totoo siya. Para kasing nanlalaki din yung ulo ko noon at talagang nagtayuan lahat kahit ang mga maliliit kong balahibo. Tumingin ulit ako sa TV, ngunit reflection ko na lamang ang nakita ko. Doon ay natulala ako at iniisip ko kung totoo ba na nangyari ito o isang panaginip lamang ba. Dahan-dahan akong umalis sa kama at nagtatatakbo na po ng mabilis pababa sa sala. Naroroon sina mama at ang ate ko nung time na iyon at nadatnan kong nanonood sila ng TV sa baba. Hindi ko na lang po sinabi sa kanila ang nangyari sa akin o ang panaginip kong iyon sapagkat alam kong matatakotin sila. Simula nang mangyari iyon, Sir Red, palagi ko na pong tinatakpan ng TV kong iyon upang nang sa ganon ay hindi ko makita kahit na ang reflection ko habang nakahiga. Dahil sa traumang inabot ko nga din dito, Sir Red, maging yung salamin ko nga na naroroon sa cabinet ay tinakpan ko na rin po ng tela. Madalas din po kapag nasa room lamang ako, hindi ko talaga sinasara yung pintuan. Meron pong mga pagkakataon na kapag nalilingat ako ay makikita ko na lamang na nakasara yung pinto kahit hindi po siya nakalapat, kaya doon ako nagtataka dahil una
hindi naman ako ang gagawa nun. Ikalawa, wala naman ding malakas na hangin at kung meron man, tiyak ay talagang parang padabog na magsasara ang pintuan kong iyon. Minsan kapag isasara ko na at babalik na ako sa kama, konting pikit ko lamang at pagdilat ko ng ilang segundo ay bukas na naman yung pintuan. Hanggang sa nasanay na lamang ako sa tila nakikipaglarong entity sa akin kaya nadededma ko na po kalaunan. Every Sunday naman po, 6 p.m. ay nagsisimba si Mama sa chapel na nasa loob ng subdivision namin. Kaya literal pong ako lamang ang naiiwan. Nung time na iyon ay meron pa po akong ka-phone pal at ang pangalan po niya ay John. Naikikwento ko na rin po yung mga kababalaghan at mga misteryo na nangyayari dito sa bahay namin hanggang sa napag-alaman ko base sa pag-aamin din mismo ni John na bukas ang kanyang third eye. Nung Sunday na iyon, magkausap kami at si Mama ay nasa simbahan na. Naging masaya yung flow ng pag-uusap namin hanggang sa bigla na lamang po siyang tumahimik at nagtanong ako kung bakit. Ang sabi niya, meron daw pong gustong makijoin sa usapan namin. Mas lalo akong nanghilakbot nang dire-diretso po niyang sinabi na may nadinig siyang boses ng bata na matining. Dahil sa talagang aminadong matatakutin ako sa mga ganitong klaseng usapin, binaba ko saglit yung phone at binuksan ko talaga or tinurn on ang lahat ng ilaw maging ang pinto at ang TV ko. Nilakasan ko yung volume na para ba ma-distract ang kahit na sinong naroroon na kanina pa pala nasa loob ng aking kwarto. Sa pagbabalik ko sa linya, tinanong ko ulit si John kung meron pa ba siyang nakikita o nararamdaman. Pero ang sabi, mahina na lamang daw ito at wag na lamang naming intindihin. Sa katunayan pa nga niyan, Sir Red, ay dumalaw din siya dito sa bahay namin at kinonfirm niya na may mga iba pang nilalang na nakatira sa bahay namin. Pero ang kagandahang balita ay hindi naman po sila yung tipo na mga nilalang na nananakit kaya mainam na hayaan na lamang daw. Meron din pong pangyayari na isang linggo ay ako lamang ang nasa bahay. Nasa kwarto and as usual, nakabukas ang pinto ng room ko at nagsa-sounds na naman that time. Narinig ko po na parang may lumangit-ngit sa pinto. Yun bang bumukas at sumara pero hindi yung pintuan ko, kundi yung pintuan sa kwarto ng ate ko. Wala naman po si ate nung time na iyon sapagkat nagtungo siya sa Pampanga at si Mama naman tulad ng kanyang gawi ay nasa simbahan kaya ako lamang ang naiwan. Nakalak pa nga po Sir Red ang pintuan sa baba at kaya ako hindi nagsara ng pinto ay upang madinig ko kung parating na si Mama. Hindi ko na po talaga inusisa pa kung ano ang nangyari sa pintuan ni ate. Ang iniisip ko kasi ay baka kung ano pang nakakatakot na nilalang ang makita ko. Kaya dinedma ko na lang at mas lalo ko pang nilakasan ang sounds ko. Hindi ko pa rin po alam hanggang sa kasalukuyan kung anong meron sa bahay namin at kung bakit pilit silang nagpaparamdam sa akin. Ako po si AJ, hindi tunay na pangalan. Ang karanasan ko pong ito ay nangyari dito po sa bahay namin sa Bicol. In particular sa Kamsur. Ewan ko po kung maniniwala o kaya meron din po sa mga tigapakinig ninyo ang katulad ko na naniniwala na half open yung third eye. Sa katunayan ay ayaw ko talaga itong mabuksan ng tuluyan. Hindi naman po ako sobrang matatakutin unless may makita talaga ako dahil dyan talaga ako nang hihilakbot. Kaya din po siguro ayokong tanggapin ang kakayahan na ito. Bata pa lamang po ako
Alam ko na taglay ko na po ang kakayanan na ito. Pero akala ko sa pagtanda ko ay mawawala o maiibsan ang mga nakikita at nararamdaman ko. Pero nagkamali ako. Ngayon po ay may pamilya na akong sarili at tila ba mas dumalas ang mga hindi ko nagugustuhang karanasan kaugnay nito. Tulad po ng nangyari recently. Nasa kwarto po ako noon. Wala po talagang pinto yung kwarto namin at ng 2 kids ko. Bagkus ay kurtina lamang po ang naghihiwalay sa amin mula sa loob at labas. So nagtutupi ako nung time na iyon sa kwarto nang makita ko na naman yung nilalang na iyon. Tama po ang inyong napakinggan. Ilang beses ko na po kasi siyang nakikita pero never ko pa po naaaninagan ang mukha niya. Ang palagi po niyang ginagawa ay gumagapang ng mabilis mula sa sala namin at tumutungo ito ng kusina. Nakasuot po siya ng kulay itim at gulong-gulo talaga yung buhok. Parang sabog-sabog. Nang unang beses ko nga po siyang makita ay natulala talaga ako, Sir Red. Pero dahil ayoko rin po talaga na maglinger yung feeling ng takot sa akin, kinailangan ko talagang magkunwari na hindi ko siya nakita. Baka kasi sa oras na papansinin ko ang ginagawa niya o kaya tatapunan man lang ng atensyon, ang isipin ko ay baka bigla siyang lalapit sa akin at hihilahin niya ako. Kahit po nangangatog talaga ako sa takot, kinailangan ko pong kalmahin ang sarili ko at magpanggap na kunwari ay wala ko nakita. Alam po ni na mama at ni lola ang tungkol sa kakayahan kong ito, kaya lagi na lamang po nila akong sinasabihan na magdasal. May isang gabi nga po, 10 PM to be exact, pumunta ako sa CR para umihi. Doon nga, Sir Red, ay may nakita kong sumisilip sa akin sa gawing pinto. Paglingon ko ay agad din po siyang nagtago. Yun bang parang isang tao talaga? Pero napaka-imposible naman na totoong tao iyon dahil alam kong tulog na ang lahat ng mga kasama ko. At kung kamag-anak o kaya naman ay kapamilya ko iyon, bakit naman niya iyon gagawin? Sa sobrang takot ko ay hindi ko tuloy nabuhusan yung ihi ko sa toilet. Tumakbo ko kay mama at ginising ko talaga siya at napatanong kung ano ang nangyari sa akin. Napasagot na lamang ako ng, "Andun sa CR." "Ano nga?" Tila pagalit nang sabi ni mama sapagkat nagising ko siya nang wala sa oras. Ang sagot ko na lang, "Ma, may sumisilip sa akin sa CR." Nanlalambot talaga ang tuhod ko nung time na iyon. Since aware si mama sa aking kakayahan na iyon, pinayuhan na lamang niya ako na magdasal at tumungo na sa kwarto kasama siya at doon na lamang daw ako matulog. Yung iba sigurado, Sir Red, malaki yung hangarin na magkaroon ng ganitong kakayanan. Partida pa nga po ito. Half open ang third eye ko pero takot na ako. Ano pa kaya kung talagang totoo at nakabukas na ito ng tuluyan? Baka hindi ko na talaga kakayanin pa. Minsan ay napapatanong na lang ako sa sarili na kung bakit ako pa. Kinikilabutan na nga talaga ako, Sir Red, habang tinatype ko ito. Kaya kung sakali po na meron akong mali na nabanggit o mga salita, pagpasensyahan niyo na po. Yung ibang mga karanasan ko po ay ibabahagi ko sa susunod kapag nagkaroon ako ng oras, Sir Red, sa pagsusulat. By the way, isa po ko sa mga solid ninyong tigahanga, maging si lola ko, sapagkat lagi po namin kayong ginagawang background mula sa podcast, Hilakbot 24/7 at sa mga regular series at episodes ninyo. Minsan pa nga po ay nagtatawanan na lamang po kami nila lola
kapag nagbabasa kayo ng mga katatakutan at hinahaluan ninyo ng konting joke. Para kasing tanga. Ewan ko po sa inyo ba't kayo ganyan. Muli, ako po si AJ ng Kamsur.